Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Rider patay matapos sumalpok sa jeep at magulungan ng truck sa Kalasyaw, Pangasinan. Ilang lugar sa Ilaga at Gitnang Luzon, binaha. Alagang pusa, nag-uwi ng buhay na manok sa bahay. At Enchanted Christmas, tampok sa isang park sa Pampanga. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Ilang lugar sa Hilaga at Gitnang Luzon ang binaha dahil sa pag-ulang dulot ng Bagyong Mirasol. Nakatutok, Jubel Fernandez. Nag-iwan ng pinsala at pagbaha sa ilang lugar sa Hilagang Luzon ang Bagyong Mirasol. Sa Tuguegarao City, Cagayan, pansamantalang hindi madaanan ang Pinakanawan Overflow Bridge matapos mabaha. Agad inabisuhan ng mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta. Sa Itiague, Isabela, binaha ang Anafunan Bridge dahil sa pag-apaw ng tubig mula sa ilog. Gayon din ang Gukab Overflow Bridge. Patuloy namang minomonitor ng Itiague MDRRMO ang Fugo Camarag at Nara Makalawat Bridge sa posibleng pag-apaw ng tubig mula sa ilog. Nakapagtala naman ng pagguho ng lupa sa Barangay Bautista sa San Agustin, Isabela. Nagsagawa na rin ng clearing operation. Inilikas naman ang nasa higit 78 residente sa Barangay La Paz, Cabatuan, Isabela. Pansamantalang tumuloy ang mga ito sa evacuation center. Matinding baha rin ang naranasan sa Kasiguran, Aurora nang dumaan ang bagyo roon. Sa Barangay Calantas at Esperanza, abot bewang ang namerwisyong baha dahil sa malakas na ulan. Ayon sa MDRRMC, hindi bababa sa 100 bahay ang binaha mula sa 6 na barangay sa bayan. Nagbistulang lawa rin ang ilang kalsada dahil sa baha. Nakaranas din ng pagbaha sa Umingan, Pangasinan kahapon dahil sa malakas na buhos ng ulan. Sa mga larawang ito, makikitang halos abot bewang na ang tubig sa Barakbak National High School. Pinasok din ng baha ang ilang opisina at classroom doon. Suspendido pa rin ang klase sa lahat ng antas ngayong araw. Nakaranas ng pagbaha sa Barangay Mauban at Rahal sa Balongaw, Pangasinan kahapon. Pahirapan ang pagdaan ng ilang sasakyan dahil nagbistulang lawa ang kalsada dahil sa baha. Ang ilang sasakyan tumirik pa dahil sa taas ng tubig. Rumesponde at nagbayanihan naman ang mga kawani ng Pangasinan 2nd Police Mobile Force Company upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Mirasol, pero naiwan naman sa loob ng PAR ang Bagyong Nando. Kagabi ito pumasok sa PAR at huling namataan kaninang umaga sa layong 1,335 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Kumikilos ito pahilagang kanluran at posibleng tumbukin ang extreme northern Luzon sa mga susunod na araw. Sa ngayon ay wala pa itong direktang epekto sa bansa pero inaalerto ang mga taga-norte na maging handa sa malakas na bagyo. Pero dahil sa habagat at thunderstorms, makakaranas pa rin ng mga pag-uulan ang ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa northern at central Luzon. Malalakas pa rin ang ulan kapag may thunderstorms, kaya patuloy na maging alerto. Posible rin ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Itinaas na ng Pangasinan PDRRMO ang red alert status bilang paghahanda sa banta ng Bagyong Nando. Tutukan sa report ni CJ Turida. Nagkataas sa red alert ang status ng Pangasinan PDRRMO bilang paghahanda sa banta ng Bagyong Nando. Kasado na ang mga rescue equipment at iba pang gamit para sa operasyon. Nakaantabay, naka-alert. Kung kinakailangan na kailangan ng augmentation, ay ready sila anytime. Abala sa pangingisang ilang residenteng ito ng Barangay San Isidro Norte sa Binmaloy, Pangasinan kaninang umaga. Sinasamantala ang panghuhuli ng isda sa gilid habang hindi pa ramdam ang epekto ng Bagyong Nando.
Pero maaga nang nag-abiso ang PDRRMO sa mga mangingisda na huminto muna sa paghahanap buhay upang makaiwas sa sakuna. Ang ilang bangka ng mga mangingisda nakahilera sa Pampang. Walang gill warning, pero meron tayong bagyo, so bawal pumalaot. Delikado, lalong-lalo na sa mga maliliit na bangka. Handa raw ang 54 anyos na si Tatay Rogelio na tumalima sa autoridad. Saka na lang daw sila babalik sa laot kung maayos na ang panahon. Ay wala pa rin pupunta kahit isang bangka nangingisda kasi delikado. Pinalalakas ng bagyong Nando ang hanging habagat, kaya mahigpit na minomonitor ang antas ng mga kailugan sa probinsya. Karamihan sa mga ilog sa Pangasinan ay nasa normal level pa, maliban sa Marusay River sa Calasiao na lagpas na sa normal ang antas nito. Payo ng PDRRMO sa mga lokal na pamahalaan, magpatupad ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Hinihingi rin ng otoridad ang kooperasyon ng publiko. Pairalin daw sana ang disiplina upang makaiwas sa anumang insidente na dulot ng kalamidad. Kasama si Ron Tañedo, CJ Torida, One North Central Luzon. Ilang tricycle driver sa Dagupan City ang halos hindi na raw kumikita dahil sa sunod-sunod na high tide at masamang panahon. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, dinadaing ng mga tricycle driver ang malaking kabawasan sa kanilang kita dahil sa ilang araw ng sama ng panahon. Mula sa dating 500 pesos na arawang kita ni Tatay Enrique sa pamamasada ng tricycle, ngayon halos 250 to 350 pesos na lang. Epekto raw ito ng nararanasang baha sa Barangay Poblacion Oeste kung nasaan ang kanilang toda. Totoo naman kasi bahay Oh. Saka mahirap ng yung pasayros ngayon kasi ayaw ng lumabas kasi baha. Ang baha ay dulot ng pinalakas na habagat dahil sa bagyo na sinasabayan pa ng high tide. Dahil sa mataas na antas ng tubig, ang ilang tricycle driver napipilitang pumarada sa mga sidewalk upang hindi mapasukan ng tubig ang tambutso at hindi rin mangalawang ang kadena ng kanilang sasakyan. Nangangamba na rin ang ilang residente sa banta ng baha dahil sa kanilang kalusugan. Si Nanay Luila, hindi raw makaalis ng kanilang bahay nang walang bota. Kasi po baha, tsaka baka ano po yung magkaroon ng lithopirosis po, delikado. Bagamat nakalabas na ng PAR ang bagyong Mirasol, pinangangambahan naman ang banta ng bagyong Nando. Sa sunod na 36 hours, asahan po natin na makaka-apekto ito dito sa Region 1. So ngayon po, ang nakaka-apekto sa atin po ay ito yung lumabas na bagyo natin si Tropical Depression Mirasol. So pinapalakas po yung habagat kaya nagkakaroon tayo ng makulimlim at masungit na panahon. Ngayon pa lang, nakamonitor na ang CDRRMO sa sitwasyon. Regarding this sa possible effects ng La Nina na pwedeng tumagal pa within this year. So, ang ginagawa din natin is sa Emergency Operations Center natin sa PARMC, bali 24/7 na nakamonitor po sa ating mga weather updates po. And ito po ngayon ay nire-relay din po natin sa ating mga barangays, sa ating mga BDRMC. Chris, sa mga oras na ito ay nag-subside na yung baha dito sa may Barangay 4 at sa Barangay Poblacion Oeste. Gayunman ay patuloy pa rin nararanasan ang pag-ulan paminsan-minsan dito sa lugar. Ayon sa Pag-asa, maaring dulot ito ng nararanasang alert La Nina na maaring magpatuloy hanggang sa unang quarter ng 2026. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Sayote farmers, apektado ang kalakalan matapos kumalat sa social media na nilalagyan umano ng formalin ang mga sayote mula sa Cordillera. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Pinapangalan ng Department of Agriculture o DE Cordillera ang pagkalat sa social media ng mga video clip na nagsasabing nilalagyan ng formalin ang mga sayoting inaani mula sa Benguet. Lubos na naapektuhan ng mga sayote farmer. Ilang linggo pa lang kasi sila nakakabawi sa magandang presyuhan ng sayote. Ikababagsak daw ng industriya ng sayote kung magpapatuloy ang mga paninira sa social media. Alam naman ng mga sayote farmers natin na hindi sila gumagamit ng ganon. And alam natin na ang sayote, hindi naman kailangan talaga ng pesticide na talagang tumutubo yan kahit saan. Medyo apektado yung mga farmers natin. Ayon sa mga magsasaka, kung may formalin ang mga sayote, hindi na sana nabubulok pa ang mga ito. May formalin, bakit nasisira yung ano? Kung may formalin sana, di hindi nasisira. Kagaya nito, basta kusang nabubulok nga eh.
Natukoy na ng DA Cordillera kung sino ang nasa likod ng video na nagsasabing may formalin na mga sayote sa Benguet. Patuloy ang investigasyon ng otoridad. Samantala, ilang linggo nang mataas ang presyo ng ilang highland vegetables, gaya ng broccoli, cauliflower, carrots at patatas. Ngayong linggo lang, 10 piso hanggang 15 piso kada kilo ang tinaas sa presyo ng ilang gulay. Ayon sa mga negosyante, apektado ng mga pag-ulan ang supply ng gulay sa probinsya. Bumaba, ma'am, pero walang katao-tao. Siyempre, mahina ma'am dahil tag-ulan na nga, mataas pa yung presyo. Giit ng DA Cordillera, sapat ang supply ng gulay ngayon. Tiniyak din na walang magiging problema sa supply ng gulay ngayong bare months. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Pansamantalang mawawala ng supply ng kuryente sa Sabado, September 20, 2025 sa ilang bayan sa Pangasinan. Kabilang dyan ang buong bayan ng Bugalyon, mga Tarem, Aguilar at ilang bahagi ng Urbistondo. Sa inilabas na abiso ng NGCP, magsisimula ito alas 6:15 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Ito upang bigyang daan ang reconductoring sa bahagi ng Labrador-Kibaol 69 kV line. Samantala, patok na pasyalan ang maliliit na isla sa Barangay Balawi, Pagudpod, Ilocos Norte. Ito ang Dos Hermanos Island kung saan may mga malalaki at maliliit na rock formations. Pwede itong libutin gamit ang bangka. Ayon sa punong barangay, may mga kuweba rin sa loob. Instagrammable ang view at tanaw ang mga wind turbines. Dagdag atraksyon din ang kulay asol na dagat, kaya swak ito sa mga mahilig mag-selfie. Malapit lang ito sa kalsada pero mas mainam daw kung makipag-ugnayan sa barangay para masamahan sa pamamasyal sa lugar. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. inihalal na bagong House Speaker matapos mag-resign si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Naritong report. I, Faustino Boji D. III of the 6th District of Isabela, having been elected as Speaker of the House of Representatives. Congratulations, Speaker. Sa botong 253 na pabor, 28 abstentions at 4 na hindi bumoto, inihalal na bagong House Speaker si Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III. Under my leadership, this House will change. I will not defend the guilty and I will not shield the corrupt. Gaya ng paninindigan ng ating Pangulo, no rank, no ally, no office will be spared from accountability. We must strengthen the Oversight Committee and fully cooperate with the Independent Commission of Infrastructure. Our duty is not to protect each other. Our duty is to protect the Filipino people. Uupo siya bilang speaker sa gitna ng kontrobersya sa mga manumalyang flood control project kung saan ilang kongresista ang napangalanan sa mga investigasyon. Iniluklok sa pang-apat na pinakamataas na posisyon sa bansa si D matapos magbitiw ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez bilang House Speaker. Kusang loob daw ang pag-alis niya sa pwesto bilang tugon sa panawagan ng kanyang pinsan na si Pangulong Bongbong Marcos. Leadership also demands that we confront the trials of the President. In his recent State of the Nation address, our President reminded us that accountability must prevail and that no one is above scrutiny. I fully and unequivocally embrace that call. Ang palitan ng liderato sa Kamara, tinawag ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na cover-up o takipan. Sabi niya ang anak ng Pangulo na si Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos ang pumili kay D na kaalyado rin nila. Hirit pa niya kay Pangulong Marcos kung seryoso ito na labanan ang korupsyon
bakit hindi raw agad kasuhan ang mga tiwaling mambabatas? Baka style niya yun nung anak siya ng Pangulo. Pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Sabi ng mga lider ng Kamara, mga lider ng iba't ibang partido na kasama sa mayorya ang pumili kay D. Hindi lamang naman daw si D ang pinagpilian. Nasa listahan din daw si Navotas Representative Toby Chanco na nagsabing ayaw niyang maging speaker. Pati na si Bacolod Congressman Albi Benitez na nagparaya raw para kay Congressman D. Kinumpirma naman ng palasyo na nagkausap ang Pangulo at pinsang si Romualdez pero hindi na sila nagbigay ng detalye. Ang malinaw daw, bumaba man sa pagka-speaker ay hindi pa rin lusot sa pananagutan si Romualdez kung totoong sangkot siya sa anomalya. Mag-resign, hindi siya mag-resign, maaari pa rin siya maimbestigahan. CJ Torida, One North, Central Luzon. Inirekomenda ng MGB ang preemptive evacuation sa mga barangay sa Cordillera Region na prone sa mga pagbaha at pagguho. Mula sa Benguet, makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tuloy-tuloy ang monitoring ng Office of the Civil Defense Cordillera, MGB, ganun din ang iba't ibang ahensya sa sitwasyon dito sa Cannon Road. Maayos ang lagay ng panahon sa Tuba Benguet ngayong araw. Pero dahil may banta ng bagyong Nando, madalas i-monitor ni Mang Romel ang palibot ng kanilang bahay. Nasa paanan ng bundok ang kanilang bahay at kung malakas ang ulan, posibleng maranasan ng landslide. Pag lumakas na yung ulan, alis din kami dito, ma'am. Sa datos ng Mines and Geosciences Bureau MGB Cordillera, mahigit 500 barangay ang susceptible sa landslide at pagbaha. Posibleng madagdagan pang bilang na ito kung maranasan na ang epekto ng bagyong Nando. Hindi man tatama sa Cordillera Region ang sentro ng bagyo. Asahan daw ang pag-uulan dahil pinalalakas ito ang habagat. Kaya inirekomenda ng MGB ang preemptive evacuation. I-present po natin yung mga possible na areas na magkakaroon ng landslide and flood. Bukod sa mga barangay na madalas makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, patuloy rin na binabantay ng otoridad ang Cannon Road. Sa sitwasyon ngayon, masasabi raw na hindi ligtas ang pagdaan sa Cannon Road. Sa ngayon ay pinapahintulutan pa rin ang pagdaan ng light vehicles dito sa Cannon Road. Pero kung ang tatanungin daw ay ang Mines and Geosciences Bureau ay hanggat maaari iwasan muna ang pagdaan sa Cannon Road dahil malaki pa rin ang posibilidad ng rock slide lalo pat tuloy-tuloy ang buhos ng ulan. Meron na po tayong mitigating measure pero sa ngayon nga po wala po tayong mitigating measure before dun sa tunnel. Marami pang bitak-bitak yung bato and parang nakasabit lang siya. Samantala, naka-alerto ang Office of the Civil Defense sa sitwasyon sa rehiyon. Wala naman daw nitalang pagguho o major flooding sa rehiyon matapos maranasan ang epekto ng bagyong Mirasol. Pinaghahandaan ng OCDCAR ang posibleng epekto ng bagyong Nando. Standby po ang mga resources po natin. Actually, natapos na rin po natin kahapon yung ating pre-disaster risk assessment scenario building para ma-analisa at mapag-aralan yung mga posibleng epekto ng mga weather systems na ito, ma'am. Chris, dito pa lamang sa may Camp 6 ay bubungad na sa mga motorista ang karatula na nagsasabing mga light vehicles lamang ang pwedeng dumaan and actually meron lamang na 5 tons na load limit ng mga sasakyan ang pwedeng dumaan sa Cannon Road. Merong mga nakabantay na mga pulis para matiyak na tumatalima ang mga motorista sa advisory mula sa DPWH. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Sports clinic ng mga guro at coach sa Dagupan City nagsimula na bilang paghahanda sa division meet. Silipin sa report. Bakas sa mukha ng mga student-athlete ng Dagupan City National High School ang excitement at pagpupursige para sa nalalapit na Dagupan City Athletic Association meet sa Oktubre. Puspusan na ang pag-iensayo ng grade 10 student at basketball player na si Mac para sa kompetisyon. Ang target nila, masungkit ang championship. Noong nakaraang taon, hanggang 3rd place lang ang naabot ng kanilang koponan. Sa isang araw po, dalawa po kami nag-iensayo po, umaga tapos hapon po. And excited po ako na makalaro na sa division meet and makakatapat yung mga private school. And puspusan din ang pagsasanay ng mga atleta sa iba pang sports event.
we've been preparing for over siguro a month now, no? And lahat po kasi ng mga events we are preparing since kami ang may pinakamalaki population, we're expected to field in more athletes for the different events. Sa Dagupan, ang City High ang may pinakamaraming delegado tuwing division meet. Gayunman, hindi pa rin daw sila nagpapakampante dahil marami na ring paaralan ang nag-level up sa kanilang mga laro. Binuhay na rin kasi natin yung tinatawag natin na school sports program and then yung after school na sports activities. Kasabay ng nalalapit na division meet ang pagsasagawa ng sports clinic sa iba't ibang paaralan sa Dagupan City. Layon ng programa na bigyan ng refresher at updates ang lahat ng mga guro at coaches sa lahat ng laro bago pa isagawa ang athletic meet. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Rider nasawi matapos sumalpok sa jeep ang minamanehong motorsiklo at magulungan ng truck sa Kalasyaw, Pangasinan. Naka-alerto Sandy Salvacio. Patay ang 38 anyos na lalaki matapos magulungan ng dump truck sa National Highway, bahagi ng Barangay Buet sa Kalasyaw, Pangasinan, mag-aalas 8 kaninang umaga. Sakay ng motorsiklo ang biktima. Nang aksidenteng mabangga ang likurang bahagi ng sinusundang pampasaherong jeep. Nawalan ng kontrol ang rider at natumba. Sakto naman ang pagdating ng sumusunod na dump truck. I-overtake niya itong passenger jeep dahil nag-slow down itong passenger jeep. Mayroon nang nakalusot na 2 motorcycle, so siya yung nasa huli. So based doon sa nakita natin sa CCTV at sa mga witness na rin, nabangga nitong motorcycle, itong vehicle 3, yung vehicle 1 na nag-slow down. So tama-tama naman na may paparating na truck, kaya nagulungan po siya. Galing daw sa season ang dump truck at pauwi na sana sa Bolinao nang mangyari ang aksidente. Wala pang pahayag ang driver ng dump truck pero ayon sa kanyang pahinante, napanginaan na po kami ng kaba. At saka takot na rin po. Aksidente po talaga kasi hindi naman po namin ginusto. Kahit sino naman pong tao na hindi naman po talaga gugustuhin yung disgrasya. Sinusubukan ng GMA Regional TV One North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang driver ng jeep. Hindi na rin nagpaunlak ng panayam ang asawa ng biktima. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Sa tala ng Kalasyaw Police, madalas daw ang aksidente sa lugar tuwing rush hour. Kung tayo yung napapabilang sa mga slow-moving vehicles, see to it na nandun lang tayo sa outer lane. Ibigay natin sa mga fast-moving vehicle yung inner lane po natin. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Ipinag-utos ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pag-audit sa mga farm-to-market road sa bansa. Kasunod ito ng pagpapaimbestiga ng Pangulo sa mga flood control projects ng gobyerno. Kahit man daw validated ng DA ang mga farm-to-market road, ay commissioned na bid out at ginawa ng DPWH. Ang audit ay magsisimula mula 2021 hanggang ngayong taon. Dapat din daw matapos ang audit ngayong 2025. Ayon sa mga ulat sa Department of Agriculture, as of July 2025, 70,000 kilometers na ng target na 131,000 kilometers ng farm-to-market roads ang nakumpleto na. Kilos protesta kontra korupsyon isinagawa ng ilang grupo sa Pampanga. Sudan sa report ni Glam Caligdan Dizon. Sa pamamagitan ng wangwang at busina ng kani-kanilang sasakyan, nag-ingay ang libu-libong miyembro ng Confederation of Passenger Transport in Central Luzon. Isinagawa ito sa iba't ibang lansangan sa Pampanga. Inorganisa naman ng Concerned Citizens of Pampanga ang Isang Bayan, Isang Laban, tapusin ang Katiwalian protest rally. Nakiisa rin sa panawagan ang Archdiocese of San Fernando. Ayon sa inilabas na pahayag ng simbahan, layo ng aktibidad na magkaisa ang lahat sa panalangin at pakikiisa
upang ipagpatuloy ang hangarin para sa isang makatarungan at tapat na pamahalaan. Upang harapin ang malalang hamon ng katiwalian at maling pamamahala na patuloy na nagpapahirap sa ating bayan. Samantala, daan-daang Kapampangan ang inaasahang makikiisa sa kilos protesta kontra korupsyon sa harap ng Metropolitan Cathedral sa San Fernando ngayong araw. Panawagan ng rally na mapanagot ang mga sangkot sa umano'y maanumalyang flood control projects. Maraming proyektong flood control pero imbis na nakatulong pa siya doon sa mga mamamayan na sinasabi nga yung Pilipinas ay isa sa mga pinaka-vulnerable doon sa epekto ng climate change. Nagsimula ang People's Rally kaninang 1:00 ng hapon sa pamamagitan ng isang misa. Kasunod ang kilos protesta ng 2:00 ng hapon. Glam Caricdan, Dizon, 1 North Central Luzon. Babaeng tumangay ng sanggol sa ospital, kinasuhan na ng kidnapping at human trafficking. Naka-alerto CJ Torida. 2 araw na ang nakalilipas matapos mabawi ang bagong silang na sanggol na dinukot sa loob ng isang ospital sa Lingayen, Pangasinan. Tuluyan ng sinampahan ng kaso ang 21 anyos na babaeng responsable sa pagdukot sa sanggol. 3:00 ng hapon kahapon nang i-inquest ang kaso sa tanggapan ng Provincial Prosecutor sa Lingayen. Walang itinagdang piyansa sa kaso. Ang ifinal ng kaso ng ating duty inquest prosecutor is kidnapping at human trafficking. Bukod sa suspect na nasa kustodiya ng Lingayen Police, nagpapatuloy ang follow-up operation ng otoridad upang matunto ng isa pang suspect. Meron pa kaming isa na hinahabol at nireveal niya na meron nag-utos sa kanya, yun nga in exchange for 5,000 pesos. Ginagawa na ng case build-up ang isa pang suspect na isa ring babae, pero hindi raw ito nurse at hindi rin taga Lingayen. Pinuntahan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon ang nahuling suspect na nakapit sa Lingayen Police Station Detention Facility. Tumanggi siyang humarap sa kamera at hindi na rin nagpaunlak ng panayam. Pero sa aming pag-uusap, nabanggit niyang taga-Malasiki ang babaeng nag-utos sa kanya upang kunin ang sanggol. Hindi na siya nagbigay ng iba pang detalye. Nilinaw rin ng hepe ng Lingayen Police na hindi syndicated ang insidente, kundi isolated case lamang. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Bida ulit natin ang isang na-cutie cam na alaga. Umuwi rin ba ang pets nyo na kung ano-ano ang tinatangay from the outside world? Aba, ibahin nyo raw ang catch of the day ng isang muning sa Bulacan. Nagmamadali pero smooth ang pagpasok ng pusang si Sander sa gate ng kanilang bahay. Ang bitbit niya pala, buhay na manok. Kwento ng fur dad na si Benjan Padua, nahuli ng pusa ang ligaw na manok sa kanilang subdivision. Biro ng may-ari, baka raw iniisip ni Sander na wala na silang makain. Huli, pero di kulong ang alaga dahil pinakawalan din naman daw ang manok. Ang video halos 400,000 na ang views. Enchanted Christmas tampok sa isang park sa Pampanga. Ating pasyalan sa report. September pa lamang pero dito sa lungsod ng San Fernando, Pampanga, damang-dama na agad ang Christmas cheers. Dahil bukas na ang Enchanted Christmas Park, isang pasyalang hatid ay treat to the enchanted world of Christmas. Mula sa giant gingerbread house, White Christmas Village na tampok si Santa Claus. At syempre, hindi mawawala ang Grand Castle na may artificial snow. Winter Wonderland feels na swak para sa mga chikiting at young at heart. Maganda, nakaka-enjoy, tsaka makulay, masaya. Picture perfect din ang bawat sulok. May super trees look-alike na parang sa Singapore. Kumukuti-kutitap na Christmas domes at lanterns na tatak Pampanga. Dagdag saya rin ang cartoon characters at may mga nag-alasangre rin from Encantadia. Sabong marami kasi bukod sa kasi meron tayong mga super trees, meron tayong waterfalls, meron tayong fountain. Pet-friendly ang lugar kaya welcome ang inyong fur babies. At kung nagutom, don't worry dahil meron ding food stall sa loob ng park. Mai-enjoy ang lahat ng ito for only 50 to 100 pesos. Bukas ang Enchanted Christmas Park mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Ayon sa pamunaan ng parke, higit pa sa mga ilaw at atraksyon ang makikita rito. Nais nilang magbigay ng saya, pag-asa at pagmamahalan ngayong Pasko. Kaya nga po kung ano yung konting ligaya
Hernandez, One North Central Luzon. Mga kapuso, 98 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.